ayaw mo nang magwakas. Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Huwag katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Manliligang din naman sa karamihan, ikaw ay manliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan ng kasulatan, kapayapaan magkakamitan sa tunay na nawa. Huwag ay hinabalan yung Sandali ah. Sige po, magandang gabi po sa ating lahat at nandito po tayo sa Debaters Convention, ang #1 na debating platform sa Pilipinas. At meron po tayong debate na pag-uusapan po ngayon. At ito pong debate na ito is sa pamagitan po ng ating dalawang debater na matagal na rin po natin kasama. At babasahin ko lang po yung ating ilan po sa mga patakaran bago po sila magpakilala. Ano po? Ang ating patakaran po na ating iiral po ngayong gabi na ito ay regarding po ito sa kanila pag-uusapan na patutunayan ko na si Maria ay mediatrix of all grace. No? At ang appearance po dito ay si Brother Denbar Santiago. At ang ating isa pang kasama, ang negative naman po ay si Bro Win Pitan. Babasahin ko lang po yung ilang rules natin. Ito po yung maging batayan ng ating pag-uusap ng gabi na ito. Number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20-second maximum. Kung titigil ang sumasagot, at least 3 seconds, magkasabi ang moderator ng next question. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng 20 seconds. Ang moderator ang magta-time nito. No? Number 3, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kaagad at walang paliwanag. Number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative, negative side at rebuttal. Stand naman sa cross-examination ay maaaring magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi, ng ating presenter. Ano po? Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kakaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kaniyang oras sa pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung tinatanong naman ang paglalapatan. No? Number 7, out of topic are not accepted. No side comment. No? Number 9, unpro attitude. No unpro attitude. Number 10, no objection during conclusion. Number 11, respect the admin, moderator, and moderator's decision is always final. Number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagkasaayos ng debating ito. Ang standard po natin na oras ay 10 minutes po sa affirmative per stand, 7 minutes po sa cross, 10 minutes sa negative, 7 minutes sa cross, at mayroon tayong intermission. After po ng rebuttal po, 10 minutes, question po, cross, 7 minutes ulit. Second stand po ng ating second speaker o negative, 10 minutes at negative po ulit na pagtatanong, 7 minutes. Po. Sa conclusion po natin, 5 minutes po ito. Both affirmative and negative. At sa pagkapasalamat po ay tag 1 minute po ito. No? And nauunawaan po ba natin yung ating mga tanong ay mga rules? Bro Denmar, nandiyan po kayo. Sumasang-ayon po ba?
Yes, Mr. Moderator, sumasang-ayon ako. Bro Wimpy, sumasang-ayon po ba sa rules natin? Yes. Okay po. At pakilala po muna kayo. Bro Affirmative. Bro Denmark, pakilala po muna. Okay, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Mga kapatid, ito po muli ang inyong lingkod at maliit na kapatid kay Cristo, Brother Denmar Santiago. Muli ay tatayo sa panig ng ating pananampalatayang Katoliko na patutunayan na si Maria ay tagapamagitan ng lahat ng mga biyaya. Nawa ang masumpungan niyo sa debating ito ay tanging katotohanan lamang. Maraming salamat po. Ako na ba? Wala yung ano. Nawala yung ano. Nawala yung... Ako na ba? Ha? Bro Wimpy, pakilala po tayo. Ako na ba? Pakilala po, pakilala. Okay. Ito si Pastor Wimpitan, founder ng Yeshua Amazing Grace Gospel. At salamat muli sa gabi nito at lalo sa DevCon, mapapahayag muli natin ating paniniwala at dito ay masusuri natin kung ano talaga ang ating paniniwala. At ulit, lagi kong sinasabi na siguraduhin mo ang iyong paniniwala ay ango sa Biblia kay Jesus, sa kaligtasan kapatawaran niya. Dahil pag ikaw ay nagkamali, isang araw pagharap mo ron, ay hindi ka na bibigyan ng kaligtasan. Dahil ang kaligtasan dito lang sa lupa binibigay, hindi sa kabilang buhay. Kaya maging seryoso tayo kasi hindi mo alam, mamayang gabi matulog ka, mamatay ka, tapos akala mo ligtas ka, hindi pala. Naku, wala nang kaligtasan sa kabilang buhay. So yan lang, maraming salamat at God bless sa lahat. Okay, narinig po natin ating dalawang speaker. At ulitin ko po yung ating topic. Ang topic po na pag-uusapan ngayong gabi po na ito ay tungkol sa akin. Patutunayan ko na si Maria ay mediatrix of all grace. Affirmative, Bro Denmar Santiago, at negative po, Bro Wimpitan. Debaters, handa na po ba tayo, Ms. Devcon? Yes, ready na po, Mr. Moderator. Ms. Devcon, paset po ng time. Sige po, 10 minutes. Timer starts now. Sino mauna? Si Bro Denmar po, affirmative. Okay. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Muli po, ito po si Brother Denmar Santiago, ang inyong maliit na lingkod kay Cristo. At ngayon ay tumatayo sa panig ng ating simbahan upang ipagtanggol ang ating mahal na ina mula sa isang pastor. Hindi lamang ito miyembro, kundi pastor at tagapagtatag ng kanyang simbahan. Yung narinig nyo kanina na Yeshua something. Siya ay founder ng kanyang church at pastor, si Pastor Wimpy Tan, So hindi po ito ordinaryong kaanib lamang, ito ay pastor, pastor at founder ng kanyang grupo o samahan. So umpisahan po natin, ang inyong pong lingkod ay magtatayo sa loob na lamang ng maikling sandali na inyong mapapakinggan, at ito po ay hahatiin natin, Hahatiin natin sa dalawang bahagi ng pagpapatunay. Una sa magisteryo ng simbahan. Ano ho yung magisteryo ng simbahan? Ang magisteryo ng simbahan, ito ang nagsasabi ng otoridad ng ating simbahan na ibinigay kay San Pedro at sa kanyang mga successors na sumunod na mga naging papa. Ito yung sa Matthew chapter 16 verse 18 to 19. Yan po yung tinatawag nating magisterium. Samantalang meron din naman po tayo na tinatawag natin doctrine, or ito po ay hango sa Biblia. So pag sinabi natin magisterium, this is a revelation from God. We consider that the church has the authority to interpret the sacred scriptures. The church is over the Bible because the Bible itself cannot explain itself. Then therefore,
the church must explain it. No? So ngayon, babasa muna tayo kung ano yung definisyon ng simbahan patungkol sa mediatrix of all grace o tagapamagitan ng lahat ng mga biyaya. Ito po yung ating mababasa na sulat na ni Papa Leo the 13th sa Iucunda Semper Expectatione. Ang sabi, Mediatrix of all graces is a Marian title that the Roman Catholics gave to the Blessed Virgin Mary as the Mother of God. It includes the understanding, ito na, that she mediates the divine grace. In a papal encyclical of September 8, 1894, states the following: the recourse we have to Mary in prayer follows upon the office she continuously fills by the side of the throne of God as the mediatrix of the divine grace. No? So ang Second Vatican Council, no, referred as Lumen Gentium, Mary is the advocate, the auxiliatrix, the adjustrix, and the mediatrix. Okay. So pag sinabi natin advocate, in support or defense of a person, auxiliatrix or female aid, or auditrix, no, or female helper, or mediatrix, a woman who is a mediator, no? Ayan. So tagapamagitan. So ano yung ibig sabihin, no? Ano ang ibig sabihin ng Santo Papa nang sabihin niyang si Mary ay tagapamagitan ng divine grace? From the word grace, the capital G, ang sabi ni St. Paul, you were saved, or we are saved. No, we are saved by we are saved, no, through sabi John, no, we are saved by grace through faith, no. So yung nagligtas sa atin na yung grace, no. Yung grace na ito, no, ay dumating sa sanglibutan. Sino yon? The author of all grace. Si Jesus yun. When we say mediatrix of all grace, the capital G, no? Si Jesus yun. No, grace. It's all Jesus. Okay? So pag sinabi natin, mediatrix of all grace, Mary becomes the mediatrix of the divine grace, no? Which is Jesus. No? So, ang ating mahal na ina, siya ay naging tagapamagitan, mga kapatid. Si Maria ay tagapamagitan ng tao, no? Ng tao sa Diyos. Bakit? Sapagkat sa kanya dumaan, no? Sa kanya dumaan ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa tinawag na mediatrix of the mediatrix of all grace or mediatrix of divine grace, no? So meaning, mga kapatid, no, kailangan dumaan sa kanya ni Jesus para idagdag niya sa kanyang sarili ang kanyang kalikasang tao. Okay? Yan. So, pakimute muna yung maingay. Okay? Salamat. Okay? So, ngayon, no, mediatrix of all grace, ano pa, no? Halimbawa ganito, may isang process food, mga kapatid. Process ha, process. Isda, karne, okay? Idinaan sa isang mahabang tube para maging delata, no? Teka, i-mute nga muna natin yung maingay. No? Sino yung maingay? Okay. So, ayan. So, yung isda o yung karne, idinaan siya sa proseso para siya ay maging delata. Okay. Ano ngayon yung naging tagapamagitan para yung isda at saka yung lamang loob o yung karne maging delata? E di siyempre yung prosesong pinagdaanan, no? Yung sinasabi nating pinagdaanan nung bagay na yon, no? Gayon din ang ating mahal na ina, siya ay naging instrumento, no? Naging instrumento siya para ang ating Panginoon Kristo mag-exist dito sa ating mundo as tao, no? Ngayon, sundan natin. Ayon naman din sa Biblia, no, ang ating mahal na ina o si Maria, no, ay siya ay namagitan din sa tao at sa ating Panginoong Kristo. Ito po yan sa kasalan sa Kana.
nang humiling sa kanya yung mga nasa kasalan upang humingi ng alak. No? So, ano ang nangyari? Lumapit sila kanino? Kay Mama Mary. Bakit di sila lumapit kay Jesus na lang? No? Parang diretso agad. No? Hindi eh. Ang ginawa nila, nagpaalam sila kay Maria. Okay, nagpaalam sila kay Maria, no? Yan, sorry, may tumatawag. Oh, hindi na lang sila dumiretso kay Jesus, ano? Ano ang pinanggalingan ng talatang ito, mga kapatid? Ang pinanggalingan ng talatang ito, yung nasa lumang tipan, no? Kilala niyo ba si Batseba? No? Si Batseba, no? Ang ina ni Haring David. Sa kanya dumadaan ang lahat ng petisyon para kay Haring David. Kaya ang ating mahal na ina o si Maria ay naging tagapamagitan sapagkat si Kristo nga ang nagmana ng kaharian ni David at ang kanyang nanay ay siya niyang ginawang reyna katulad ni Batseba. Ito yung fulfillment. No, dito dumadaan yung tao kay Maria. Kung ang mga tao dumaan noon kay Batseba, ang mga tao naman din ay dadaan ngayon kay Maria para makarating doon sa hari. No, para makarating sa hari yung kanilang nais sabihin. Ano pa? Naging tagapamagitan si Maria din sa ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng panalangin. No, Santiago 5:16, no? Ang sabi doon, malaki ang nagagawa ng taong malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Maria ba ay matuwid? Yes, hindi siya nagkasala kahit kailan. Wala siyang bahid ng anumang original na kasalanan nung siya ay nabubuhay, no, at nung umakit na rin sa langit ang ating Panginoon Kristo, nananatili pa rin siyang Immaculada Concepcion, no? Ayan. So, saan natin mababasa yan? Sa Biblia, ang sabi, Hail Mary, full of grace. Full of grace. I mean, kanina sinabi ko, no, yung grace, si Jesus yun. Full of grace. So, iniligtas na siya ni Jesus. No? Iniligtas na siya ni Jesus bago pa siya, no, ipanganak niya si Jesus. Hindi nga. Dahil ang gospel na tinuturo mo, yung self-interpretation mo. O yun yung pagkakaunawa sa scriptures, your own theology. No? Okay, marami nakikinig ha. Ulitin ko, Brother Denmar. Okay. Kung sinabi ko, ako ang founder ng Yeshua Amazing Grace Gospel, Bible ang ginagamit ko. Bible ko ba yun? Gospel ko ba yun? Yes or no? No, kasi ulitin ko nga, no, self-interpretation mo ang tinuturo mo sa mga miyembro. Own theology mo. Hindi yan yung pagkakaunawa ng Biblia. No? So, aralin mo yung tamang aral ng Biblia nandito sa Katoliko. Wag sinabing magisterium, anong ibig sabihin? Define mo nga. Magisterium, ang otoridad ng simbahan para ipaliwanag ang nilalaman ng Biblia. Ayan, magisterium, Matthew chapter 16, verse 18 to 19.
Sino binubuo ng magisterium? Ang magisterium ay ang Santo Papa at mga obispo. Inspired ba sila ni God? Tulad ng mga apostles? Yes or no? Yes, dahil sinabi kay St. Peter, John chapter 21 verse 17, pangalagaan mo ang aking mga tupa. No? From St. Peter to the other popes and to the bishops, the successors of the apostles, sila ay inspired of God, katulad ni St. Peter. So, ibig mo pa sabihin, nung panahon ng mga apostles, nung buhay pa sila, may pope na. Yes, si St. Peter ang kauna-unahang pope from 33 AD to 67 AD. Paano naging pope si Peter? Si Peter pa part ng magisterium? Naging pope si St. Peter dahil sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, sabi niya, pangalagaan mo ang aking mga tupa. So siya ang sumunod na leader ng simbahan. John chapter 21 verse 17. Moderator's time. Bro Wimpy, Bro Denmark, balik po tayo sa topic. Oh yes, yung Thank previous you. niya, magisterium, yun ang topic niya, magisterium eh. Nandito sa akin, nakalista oh. Magisterium yun eh. Okay. Continue. Okay. Ulitin ko ito lang ha, re-rephrase ko. Ang magisterium, mga pope, okay? Sa panahon ng mga apostles, paano nagkaroon ng pope at paano nagkaroon ng magisterium? Kasi kung sinabi mong inspired, ibig sabihin, unang-una, na-meet si Jesus Christ. Pangalawa, sumulat ang Biblia. Na-meet ba ng mga pope si Jesus Christ? Sumulat ba ng Biblia mga pope? Yes or no? Yes. No, unang-una, na-meet ni St. Peter si Jesus. No, sabi niya nga Peter, you are the rock, and upon this rock, I will build my church. No, yung authority na binigay niya kay St. Peter unto his successors. No, kahit yung kay Matias, si Matias, di ba, dinagdag na lamang siya, pero still inspired. No? Next question. Okay, Brother Denmar, ang tanong ko, ang mga magisterium ba na Pope inspired ba? Nakita ba si Jesus sumulat ng they are Bible? guided by God. Dali lang. No, Objection Moderator's kasi ba nga, time. sila yung Moderator's binigyan time. ng authority. Miss Debcon, pakat po muna yung time. Bro Denmark, tapos po muna natin yung tanong bago po tayo sumagot. Okay, okay na, moderator? Resume time po. Okay, ulitin ko ang tanong, Brother Denmar, maraming nanonood. Ang magisterium na Pope na sinasabi mo, inspired ba tulad ng mga apostles na nakita si Jesus at nagsulat ng Biblia? Yes or no? Yes, they are inspired and guided by the Holy Spirit because they are the successor of St. Peter. Ngayon, kung nakita nila si Jesus because si Jesus ay nasa kanila. No? Sumasa kanila si Jesus, no? So, nagsulat din sila ng book, no? Napakarami, encyclicals. Next question. Uulitin ko, Brother Denmar, maraming nanonood. Ang magisterium ba, tulad ng mga apostles noong unang panahon, na mismo face-to-face nakita si Jesus at sumulat ng Biblia? Yes or no? Yes nga, nakita nga nila si Jesus dahil nasa kanila si Jesus at nagsulat din sila ng encyclicals, yung mga future popes na kasunod ni St. Peter. Ang face-to-face ba at nasa loob ng katawan, pareho ba yan? Pareho yan, nakita mo nga si Jesus eh. So pag nakita mo si Jesus, pwede mo siya makita sa church, pwede mo siya makita sa Bible, pwede mo siya makita sa Eucharist, pwede mo rin siya makita sa sarili mo and everywhere. Because Ang God ibig ko is sa... omnipotent. Okay, sorry. Tuloy mo na, tuloy. Tapos ka na? Okay na? Okay na, ako na. Sige po. Ang tanong Ganun ko... na lang din po. Moderator's time. Pagka po hindi pa tapos sumagot. Yes.
Sige po, tuloy tayo. Okay. Ang tanong ko sa iyo, face to face, eye to eye, nose to nose, teeth to teeth. Nakita ba ng mga popya ng magisterium sa panahon ni Jesus? Yes or no? Yes nga, because God is omnipresent. Nakikita nila ang Diyos sa Biblia, sa simbahan, sa Eucharistia, sa kanilang sarili, at sa lahat ng dako kasi nga God is omnipresent. Next question. Okay. Ang CCC ba ng Roman Catholic ay sulat ng mga apostles? Yes or no? Ang katisismo ng simbahan ay yan ay pag-aari ng simbahan. Objection. Hindi yan Objection. Moderator's time. Brother Denmark, categorical question should be answered categorically before answering. Pakiulit yung tanong, pakiulit. Okay. O, ulitin ko tanong ha. Ang mga teka, wait, tuloy nakalimutan ko. Sige. Ang mga tuloy nakalimutan ko. Wait, let me think. Nakalimutan ko tuloy yung tanong eh. Okay, yan, alala ko na. Ang mga pope ba? Ay, wala. Ang CCC ba? Sulat ba ng mga apostles yan? Yes or no? No, dahil hindi naabutan niya ng mga apostles. Pero, ang katisismo ay nasa Biblia. 1 Corinthians chapter 10, verse 11. Okay. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Babasahin ko ha. Sige, basahin mo. Okay. Ay! Time na. Okay, sige. Okay. Opo, sadyang napakabilis ng 7 minuto para sa ating cross. Oh, yeah. Ito po ay naging running time din. Sige po, dadako po tayo sa 10 minutes presentation ng ating negative, Bro Winpitan. Okay. Ako na mag-present, no? Tama? Yes Correct, po, no? 10 minutes. Okay. Medyo mahilo ko. Okay. Okay, alam mo no, unang-una, Brother Denmark, maging totoo ka sa paniniwala mo. Alam mo kung totoo paniniwala mo, ilatag mo para masuri. Alam mo, sa ginagawa mong hindi pagsabi totoo, lalong nalalaman ng tao na hindi ka nagsasabi ng totoo. Okay, si Maria ba ay mediatrix ng ng grace, no? Una, pag sinabi mong grace, sa Diyos lang yan. Ano ibig sabihin ng grace? Ibig sabihin ng grace, undeserved. Anong ibig sabihin ng undeserved? Tayo undeserved. Ang Diyos ay deserving. Ang Diyos, dapat, pababayaan na tayo pag nagkasala, wala tayong kwenta sa Kanya, dahil siya ay Diyos, dahil tayo nilikha lang. Pero dahil sa pag-ibig niya, pagmamahal niya, sa Kanyang habag, binigyan tayo ng pagkakataon para maligtas at makuha ang Kanyang kapatawaran sa pamamagitan ni Jesus. Yan ang sinasabing grace. Ibinigay ng Diyos na walang bayad ang grace. Ibigay na ng Diyos ang grace na hindi mo kailangang paghirapan. Ibigay ng Diyos ang grace na hindi mo kailangan ibalik sa Kanya na anumang bagay. Yan ay libre. Kaya paano magkakaroon si Maria paano maging si Maria ay mediatrix ng grace? Binigay lang ng Diyos ng grace si Maria, ipanganak, grace ng Diyos. Mabuhay, grace ng Diyos. Paano maging si Maria ay mediatrix ng grace? Kaya hindi ko tinatanggap yung CCC mo, Brother Denmark. Diyan pa lang, bagsak lahat ng mga argumento mo. Doon ka sa Biblia. Dahil ang Biblia ay inspired by God. Final authority, hindi tradisyon ng tao. Halimbawa, Buddhist ako dati, gagamitin ko tradisyon ng Buddhist namin. Hindi mananalo kasi Bible inspired eh. Ang Buddha hindi inspired. Mga pupo, ikaw nagsabi, hindi inspired. Sinabi ko, face to face, sasabi mo na nasa loob ng puso, pagsisinungaling yung Brother Denmark. Ano ba yan? Huli-huli na eh. Tsaka alam mo, ang grace ay free gift. Ito sabi rito John chapter 1, verse 16 to 17. Out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. Grace ang binibigay ng Diyos, galing Diyos. Grace and truth came through Jesus Christ. Si Jesus na sa kanya lang ang grace. Dahil pag sinabi mong full of grace ka, wala kang bahid na kasalanan. Di ba sabi niyo sa CCC, nung pinanganak si Maria ay wala ng kasalanan? Bakit sabi sa Luke chapter 1, verse 46-47, my God,
and my Savior. Paano na? Kontra na. Ito pa, ano ibig sabihin ng grace of God? Sabi to, ang grace ng God is gift undeserved natin. God does not need anyone. God is self-sustaining. All things came from God. His goodness from the tiniest to the most everything came from God alone. Ibig sabihin, lahat ng bagay ibinigay sa atin libre, wala tayong binayaran. Grace ng Diyos. Itanong si Maria, meron ba siya ibinigay sa Diyos? Para sabihin meron siyang full of grace? Para sabihin wala ang Diyos? Wala. Wala tayo. Alam mo, pag namatay tayong lahat, kaya namamatay itong katawan, kaluluwa lang, hubad-hubad tayo. Alam mo sabihin yun? Sabi ni Job, naked I'm born, naked I'll die. O, ano ibig sabihin ni Noah? Wala tayong pwede magmalaki, Brad. Pag namatay tayo sa harap ng Diyos, hubad-hubad tayo. Ano ibig sabihin? Wala ka pwede magmalaki. Hindi mo pwede idalhin yung damit mo. Kaluluwa mo lang. Kanino galing kaluluwa? Sa Diyos. Paano magiging si Maria ay full of grace? Mismo yung buhay na Maria ay binigay ng Diyos. Ano ibig sabihin? Si Maria, may diractis ng grace. Tagapabagitan. Ano yung gagawin mo ang Diyos na isang mahinang Diyos? Weak God? Ano yun? Kailangan ng Diyos ang tulong mo? Denmar? Kailangan ng Diyos ang tulong ko? Kailangan ng Diyos ang tulong ni Maria? Para mas ligtas ang tao? Para maabot ng prayer? Ano yan? Hindi na Diyos yan, Brother Denmar. Alam mo, may paniniwala ko, pagkanong religion na yan. Anong sabi sa Job 22, verse 2 and 4? Does God need our help? No! Even the wisest of us is not really useful to Him. Ang linaw, ang pinakatao matalino, hindi kailangan ng Diyos. Si Maria pa kaya? Ano sabi ni Pablo? Acts chapter 17, verse 24 to 25. God does not live in temples made by human hands. At ano sabi niya? Nor He is served by human hands as if He needed anything. He Himself gives life to everyone on life and breath and everything else sa lupa. Si Maria, nagbigay ba ng buhay? Wala nang kapangyarihan si Maria. Sasabihin mo sa na yung Jesus changed water into wine. Naku po, lumang niya, gas-gas na yan, Brother Denmar. Alam mo, iba yung request sa prayer request. Unang-una, ang doktrina ng CCC, pag nag-praise ang santo, direct kay Maria, mismo si Maria may sariling kapangyarihan, ba't si Maria, doon sa panahon, wala kapangyarihan, hindi siya binigyan ng kapangyarihan. Mga apostles, binigyan ng authority, pero yung kapangyarihan sa kami ng Diyos, kaya hindi pwede abusin ng apostles yung power niya. Magaling ka na, hindi si Maria, ganun din ba? Wala Hindi isang milagro, wala nagawa. Paano yan? Lumapit nga sa kanya, anong milagro ginawa ni Maria? Wala. Ang gumawa milagro, sino? Si Jesus. Anong ibig sabihin ni Jesus? Tao ka lang, Maria. Kaya lahat ng bagay ay libre. Anong sabi ni Jesus? Babae, bakit mo ako dinadamay? Hindi ko pa oras. Grace ng Diyos yun, hindi niya dapat gawin, pero pinayagan. Undeserved sila, pero pinayagan ni Jesus. Bakit? Kasi nga, grace ng Diyos yun. Si Jesus, pwede ba tumanggi? Pwede! Sino ba si Maria? Di ba doktrina niyo, hindi makatanggi si Maria? Maling-mali. Ano si Maria? Malakas sa Diyos, palakasan? Mali yan, Brad. Walang palakas sa Diyos. Impyerno, langit-langit. Kaya nga imposible si Maria ay mediatrix ng grace. Pati yung virginity ni Maria. Gift ng Diyos yan di ba nilikha ng Diyos si Maria? Paano maging mediatrix? Sabi niya forever virgin. Paano maging forever virgin? Ang dami sa Bible. May anak si Maria. Babae, lalaki. Paano yan? Tapos sasabihin nyo, dito nagsinungaling ang Roman Catholic Sabi niya si Joseph daw, may isa parang Maria na buntis. Kaya hindi daw, yung unang Maria daw, nawala na. Yung pangalawa, nabuntis ka, malaki pagsisinungaling, nasisisi niya yan, Brad. Kung gusto mo lang, bibigay ko sa iyo. Ito, source, Catechism of the Catholic Church, Ever Virgin, page 499. Gusto mo, bigay ko sa iyo. Ito pang masaklap. Si Maria daw. Dahil kay Maria, si Jesus na ipanganak. Hindi naman kailangan ng Diyos ang tulong ng tao. Sino ba si Maria? Kaya lamang ginamit si Maria kasi grace ng Diyos, biyaya. Hindi dapat gamitin si Maria, pero binigyan ng pagkakataon para ipanak si Jesus. Bakit? Di ba pwedeng mabili si Jesus na ibang babae? Pinapalabas nyo, si Maria ay Diyos na.
pinapalabas yun, nagmamalaki na kayo na si Maria. Pag wala si Maria, wala si Jesus. Bakit sa Old Testament? Wala si Maria, doon na si Jesus. Nabubuhay na, gumagawa ng himala. Oh, paano yun? Kontra katuruan mo. Rather than naman, 100% hindi mo papatunayan sa Biblia, nor sa CCC, na si Maria ay mediatrix of grace. O, ito pa. O, sabi nito, babasahin ko sa'yo, Mary, Queen of Heaven, Mary's virginity abstained from original sin with glorified body resurrection. Immaculate Conception. Paano naging Immaculate Conception si Maria? Romans 6:23. All have sinned. Oh, for the wages of sin is death. Romans 3:23. All have sinned. Not one is righteous. Walang isa matuwid. Oh, sabihin mo hindi kasama si Maria? Di bahala ka. Kung yung sasabihin mo uli, hindi kasama, hindi mahalata talaga kung sinasabi mo. Sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Lahat sa laman ni thank you. Sa lahat ng laman ni Adat Eva ay lahat ay nagkasala. Paano naging si Maria na pinanganak na hindi makasalanan at naalis sa kasalanan? Sinabi nga ni Maria, di ba? Kailangan ko ng kaligtasan. Oh. Kung si Maria, nung inalis ni Jesus talaga ang kanyang kasalanan, ba't namatay pa si Maria? Ano sabi sa Biblia? Romans 6:23. For the wages of sin is death. Pag namatay ka, ibig sabihin, makasalanan ka. Hindi ba namatay si Maria? Mali ang katuruan nyo, gawa-gawa na ng tao na si Maria ay nagkaroon Immaculate Conception. Sinabi sa Biblia, ang linaw, sabi doon sa Bible, sa Colossians, Jesus Christ is the firstborn of all creation. Ano ibig sabihin? Si Jesus Christ lang ang merong resurrected, glorified body at siya lang pinakaunang-unang resurrect sa lahat ng mga tao sa mundo. Paano yan? Yan, baliin mo yan. Paano na? Oh. Kaya nga imposible si Maria ay mediatrix ng grace. Oh, paano yan? Alam mo, si Maria, nag-sin offering siya. Oh. Leviticus 12:2-8. Si Maria, pumunta sa purification process, makasalanan siya. Si Maria, sa Luke 1:46-47, sabi niya, Jesus, my God and my Savior. Oh. Si Maria matay. Kung namatay, ibig sabihin, makasalanan ka. O, paano na-venerate na naging Immaculate Conception? Malabo, Brad. Ito pa, Revelation 18:7-8, propesya nangyayari na. Alam mo ba si Maria, sinabi itong Queen of Harlots? Revelation 18:7-8. I sit enthroned as a queen. Oh, ginamit niyo si Maria ang reyna sa langit. Ito pa sabi, Queen of the universe, the advocate, the hope, the refuge of sinners. Si Maria, tao lang, pinapatid ng Diyos. I worship the great queen. Hindi ka pa maniniwala sinasamba niyo sa Maria? Alam mo, magbulag-bulag ka, Brother Denver, matakot ka sa kaluluwa mo. Huwag mo ipagpalit ang pride mo sa kaligtasan mo. Alam mo, wala ka sa loob natin kasi nasa lupa tayo. Isang araw, pagharap mo nagulat ka, si Jesus pala sabi niya, ako ang Diyos, hindi ako Ama. Okay, thank you. Pati cam ko nawala. Ayun, kala ko nawala yung cam ko. Nakamute pala ako. Yun, magandang gabi ulit, no? Dadako po tayo sa 7 minutes na cross-examination po natin. Bro Denmar, nakahanda na po kayo 7 minutes? Nakahanda na, moderator? Sige po. Ms. Debcon, timer starts now. Okay. So, una kong tanong, Pastor Wimpy, si Kristo ba ay source of all grace? Yes or no? Yes. He is a source of all grace, yes. Okay. So, nung ipinanganak ni Mama Mary si Jesus, ibig sabihin ipinanganak ni Mama Mary ang source ng all grace? Yes or no? Yes, pinanganak sa laman. Pero si Maria ay walang grace. Binigyan na siya ng grace, kaya ipanganak din si Jesus. Sa laman niya ipinanganak, hindi sa pagka-Diyos. Ang laman ng tao, hindi siya full of grace. Ang pagka-Diyos lang ni Jesus. Pero since yung body ni Jesus, saka yung Diyos Spirit yun, nag-iisa, siyempre, as one lang yun, full of grace yun, hindi si Maria. Okay, next question.
Okay. Next question. Nung ipinanganak ni Mama Mary si Jesus, siya ay naging instrumento para ipanganak si Kristo. Yes or no? Yes, totoo yun. Pero ang ulitin ko nga, hindi magkakaroon ng grace si Maria dahil ibig nga sabihin ng grace, wala kang bahid na kasalanan at eternal ka at Diyos ka. Si Maria, wala bang bahid na kasalanan? Diyos ba't eternal ba? Kaya imposible si Maria ay pediatrics of grace. Okay, next question ko, ano? So, kung si Maria ay naging instrumento ng Diyos, ibig sabihin, sa pamamagitan ni Maria ay naipanganak ang Kristong tao at Diyos dito sa sanglibutan na berbo, sabi doon ni San Juan. Yes or no? Yes, pero yung pagkatao pinanganak, hindi pagka-Diyos. Naku po, hindi yung pagka-Diyos, yung pagkatao. Ang pinanganak kay Maria, pagkatao, hindi pagka-Diyos. At nanganak si Maria dahil sa biyaya ng Diyos, hindi dahil si Maria ay biyaya. Okay. Okay na ako doon, Pastor, no? Sundan naman natin dito sa sinasabi ninyo Romans chapter 3 verse 23. Ang sabi diyan, all have sinned. Ibig sabihin, pag sinabing all, may exception po ba? Yes or no? Siyempre wala exception. Halimbawa sabi ko, class, lahat kayo, lumabas. Kung may exemption ba na isa na mag-iiwan? Wala. Kaya nga all have sinned. Pag binasa mo may context, no one is righteous, not even one. So hindi kaya si Maria ay isa sa mga makasalanan. Oh, paano yun? Si Maria makasalanan. Okay. So next question. Next question po, no. Sabi niyo, no, sinang-ayunan niyo, no, na kapag sinabing lahat po, lahat, sabi niyo, no exception, walang matitirang isa. Pag sinabi yung lahat, no, si Jesus ho ba ay nagkasala? Yes or no? Si Jesus na hindi nagkasala. Ang lino ng context, all have sinned. Nagkasala ba si Jesus? Ba't mo sasabihin na, ang context, nagkasala, mo sabihin si Jesus nagkasala? Paano nangyari yun? Si Maria ang nagkasala, hindi si Jesus. So, ibig sabihin, may exemption. Si Jesus, hindi siya kasali sa all. Yes po ba? Yes or no? Mali. No. Ang exemption na tinutukoy dyan, mga makasalanan. Si Jesus hindi makasalanan, kaya hindi siya pwedeng isama. Ang context, lahat ay nagkasala. Si Jesus hindi nagkasala, kaya hindi siya pwedeng isama doon. Okay. Okay, yung Romans chapter 3, yung buong libro ng Romans, saan ba ito sinulat? Para sa Hintil na nasa Roma o yung para sa Hudyo na nasa Jerusalem? Siyempre si Pablo sumulat para sa mga Roma na Hudyo at Hentil na Kristiyano. Yan ang point ni Paul. So anong connection noon? Hindi ko maintindihan. Ang point dito, si Maria ay makasalanan. So kung si Maria ay makasalanan, si Maria ay Hudyo, galing sa linya ni Jesus na tao, kaya si Maria kasama ay makasalanan pa rin. Next question. So pag Kristiyano, pag tunay na Kristiyano, nagkakasala pa rin. Yes or no? Siyempre naman, pero iba ang context noon. Ang context ng Romans chapter 3, na ibig sabihin niya, walang taong hindi nagkakasala at magkakasala. Okay. Lahat ay nagkasala. Si Maria ay nagkasala. Sa future, magkakasala. Imposible hindi magkakasala. Kaya nga sabi niya, di ba, Luke 1:46-47, my God and my Savior. Next question. Sa Lucas chapter 1 verse 47, mababasa mo ba diyan, letra por letra, na si Maria nagkasala? Yes or no? Siyempre hindi. Ano Brother Denmark, kung mahanapin ko sa Biblia, letra por letra, Brother Denmark, tama ba yun? Ang Bible hindi dictionary. Ang Bible, may sariling isip. Pinipresent niya isang bagay sa kanyang idea at concept ng Bible author. Ang linaw, my God and my Savior. Sabi ko, Panginoon ko, tagabaligtas ko. Ibig sabihin, sinner ako. Next question. Okay, next question ko. Pastor Wimpy, ang sabi mo dito, isinulat ko hindi kailangan ng Diyos ng tulong. Yes or no? Yes. Okay. So,
dahil hindi kailangan ng Diyos ng tulong, bakit hindi na lang siya nagkatawang tao kahit wala si Maria? Ano? Pakiulit nga. Tanong, okay. Ulitin ko yung tanong. Sabi mo, sumasang-ayon ka na hindi kailangan ng Diyos ng anumang tulong. Bakit hindi na lang nagkatawang tao ang Diyos anak na hindi ginagamit na instrumento si Maria? Pwedeng gawin ni Jesus yun. Kaya nga sabi nga, ang Diyos ay gracious. Walang karapatan ng tao makilala ang Diyos. Kaya nga ang Diyos napakataas. Kailangan niya bumaba sa level ng tao para makilala ng tao ang Diyos. Kung ang tao ay malayo sa Diyos, ang Diyos malayo sa tao, para makakilala. Kaya nagkatawang tao si Jesus. Kaya ang Bible, hindi sa religion. Relationship. At sa ginawa nun, kaya nga, di ba, sabi, you're blessed, di ba? Ano ibig sabihin ng blessed? Lahat ng goodness sa Diyos, ibibigay ko sa iyo. Hindi dahil may ginawa ka, binigay ko lang sa iyo. Yan ang grace ng Diyos. Kaya si Maria ang pinili. Okay, thank you. Okay. Okay, time na po tayo. Natapos po yung ating cross. Dadako po muna tayo sa pagbabasa ng ilang comments. Kung meron po tayong comments sa ating live. Ms. Debcon. Mga comments natin. Si Prinsipe Jumong Yuichi, believe talaga ako kapag alas 3 ng madaling araw, kung may debate daw ng madaling araw, ipapatarpulin ko talaga itong debaters convention o di kaya i-wallpaper ko ito sa computer shop sa PesoNet. So, tapos sabi ni Pastor, Jasper Makatangay, hihingi ng dasal yung member kay Pastor, tas may envelope for donation. Buti pa si Mama Mary, free ang prayer, sabi naman niya ni Jasper Makatangay. So, tapos po shout out po sa 24 viewers natin ngayon. Ayan lang po yung babasahin ko ngayon. Yan po. Sige po, i-acknowledge din po natin yung mga nandito sa ating room na po. Kasama natin si Ens, si Bro Alfred, si Wild Sniper, si Bro Abister, si Bro Rowell at si Bro Sniper. po tayo sa 10 minutes ulit na presentation. Bro Denmar. Ready na, ready. Sige po, 10 minutes po. 10 minutes, Ms. Debcon's timer starts now. Okay. So, sabi sa atin ni Pastor Wimpy, tayo daw ay nagsisinungaling. Aba, siya yung nagsisinungaling. Bakit? Mga kapatid, nasa aking mga kamay ang CCC. Ang sinasabi niya, tayo daw ay dinodiyos natin. No, tandaan niyo yung sinabi niya, ha? Dinodiyos at sinasamba daw natin si Maria according sa CCC 499. Babasahin ko ho, kung may mababasa tayong sinamba o ginagawan Diyos. Babasahin ko ho. Sabi dito, the deepening of faith in the virginal motherhood led the church to confess Mary's real and perpetual virginity, even in the act of giving of the Son of God made man. In fact, Christ's birth did not diminish his mother's virginal integrity, but sanctified it. And so the liturgy of the church celebrates as a Parthenos, the ever virgin. Mga kapatid, may nabasa ba tayo na si Maria ay sinasamba at ginagawang Diyos according sa katisismo? Wala. Kaya, sino ho ang lumalabas sa sinungaling? Kayo na po ang magsabi. No? Next tayo. Doon sa ating pagtatanong, mga kapatid, ay mukhang hindi ata nakuha ng ating kausap na pastor yung ating binigay na definisyon ng mediatrix of all grace. Uulitin ko po, pastor, para sa inyo, intindihin nyo ho, ha? Ang sabi ni Papa Leo XIII,
Ito, pakinggan nyo sa Yucunda Center, Expectazione. No? Ang sabi diyan, mediatrix of all grace. Marian title that Roman Catholics give to the Blessed Virgin Mary as the Mother of God. May connection siya sa pagiging ina ng Diyos. No? Ina ng Diyos. It includes the understanding that she mediates the divine grace. The recourse that we have to Mary in prayer follows the office continuously feels by the side of the throne of God as mediatrix of all divine graces. Okay. So, meron pala itong connection sa pagiging Mother of God. Bakit? Sapagkat God is the source of all grace. Sinabi ni Pastor, si Kristo ba ay source of all grace? Sabi niya, yes. Sabi niya, yes. Pakimute mo na yung maingay. No? Thank you. May debate ho nagaganap. Okay. So, dahil si Kristo ay source of full grace o all grace, then therefore si Maria, nung siya ay naging instrumento, sabi ni Pastor, yes, naging instrumento si Mary. At sabi niya, sabi ko, no, tanong ko sa kanya, sa pamamagitan ni Mary, no, ay naipanganak ang ating Panginoon Kristo. Yes. E di ibig sabihin, si Maria, sa pamamagitan niya, no, sa pamamagitan, from the word pamamagitan, siya ay namagitan sa Diyos, no, sa Diyos, na source ng lahat ng biyaya. Kita ninyo, nagpadala ang Diyos ng kanyang anak, ipinadala kay Santa Maria para ipanganak ang kanyang anak na siyang may-ari ng lahat ng biyaya. Dumaan kay Maria yung tagapagdala ng biyaya. Dumaan kay Maria yung source ng lahat ng biyaya, si Jesus. Kaya nga mediatrix of divine grace. Hindi ito yung grace na binibigay sa Kristiyano. Yung grace na tinutukoy ay si Jesus. Ano ba naman yan, Pastor? Hindi nyo naintindihan yung definisyon. O, sunod. O, ano ang tinanong pa natin? O, tinanong natin siya dito sa ating sinulat. No? Ang sabi niya dito, at lahat daw ay nagkakasala. Okay. Natatawa ako dito, lahat daw ay nagkakasala. O, sabi niya, walang exception, walang matitirang isa. Sabi niya, lahat. Sabi niya gano'n, ano? Pero, tinanong natin, si Jesus ba nagkakasala? Dahil siya ay naging tao? Yes or no? Sabi niya, no! No! Nakakatawa kasi may exemption na bigla. Ano ba talaga, Pastor Wimpy? Pag sinabi bang all, ay may exemption o wala. Yan, linawin mo yan. So, si Kristo pala, exemption. Actually, hindi lang si Mama Mary ang immaculate persons of the Bible. Sino pa? Si St. John the Baptist. Sino pa? Si Santa Ana, na ina ni Maria. Si San Jose, na asawa ni Maria. O, sino pang hindi pa nakakasala? Si Job. Siya ay taong matuwid. Oh, 'di ba? Si Noe, siya ay taong matuwid din. Oh. So napakaraming immaculate sa Biblia, hindi lang si Maria. So all have sinned. May kasalanan ba si Noe? May kasalanan ba si Job? May kasalanan ba si St. John the Baptist? May kasalanan ba si Santa Ana? May kasalanan ba si San Jose? Sagutin mo mamaya yan. Problema mo yan. Ayan, next question. Sabi natin, tinanong natin siya, no? Kung si Mama Mary ba, no? Ang sabi niya dito, no? Ito muna. Sabi niya, God does not need help. Hindi daw kailangan ng Diyos ng tulong. Bakit ginamit ba si Santa Maria? Logically, no? Logically speaking, no? Ibig sabihin, kailangan ng Diyos ng tulong ng tao para yung kanyang anak maging tao. Hindi magiging tao ang Diyos kung walang kasasangkapanging tao. Kaya nga kay Maria dumaan, mediatrix, babaeng tagapamagitan. Di ba? So, kailangan ng Diyos ng tulong. Quote and quote, tulong.
Although it doesn't mean na tulong na parang assistance. Tulong, it means to instrument, sentidong instrumento siya ng Diyos para maipanganak ang Panginoon Kristo at mabigyan ng buhay dito bilang tao. No? Next natin, sinasamba daw si Mama Mary. Nasagot na nga natin ito. Ano pa yung kanya sinabi? Sabi niya dito, no, sa Luke chapter 1 verse 47, no, si Mama Mary daw nangangailangan ng tagapagligtas at si Mama Mary daw ay makasalanan. Mali ito. Ang sabi doon, naggagalak siya sa Diyos na aking tagapagligtas. Hindi Diyos na magliligtas sa akin. Sabi niya, Diyos na aking tagapagligtas. Hindi Diyos na magliligtas sa akin. Mali no? Huwag niyo unawain yung Biblia as if na parang kayo talaga ang pwede mag-interpret. Ulitin natin, ang magisterium o otoridad ng simbahan sa pangunguna ng Santo Papa at mga obispo ang may karapatan magpaliwanag ng Biblia dahil sila ay binigyan ng karapatan ng ating Panginoon Kristo. Si Pastor Wimpy ba binigyan ng otoridad ni Kristo? Hindi. Face to face. Kahit face to face, hindi. Hindi siya binigyan ni Hesus Kristo ng authority. At sino siya para magsabi, o Wimpitan, itayo mo, no? Itayo mo yung Yeshua Amazing Grace Church mo. At ilista mo sa SEC, no? Sa Securities and Exchange Commission. Walang ganong sinabi si Kristo. Walang ibinigay sa yung otoridad. Kawawa ka naman, Pastor. Mabuti na lang yung aming Santo Papang si San Pedro at yung kanyang mga successors at yung mga successors ng mga apostles na bishop, binigyan ng authority, no, ni Kristo. No, yung to bind and loose, binigyan ng susi ng kaharian ng langit. Ikaw, hindi ka naman binigyan ng susi. Ang ibinigay sa'yo, susi ng gate ng iyong tinatag na simbahan. Okay? So, Luke chapter 1 verse 47, nangangahulugan mga kapatid, mayroon taong iniligtas ng Diyos, no? Beyond eternity, no? Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, no? Ayan. Katulad ni Mama Mary, yung ibang immaculate persons of the Bible. Okay? Thank you so much. Yes, Mr. Mr. Recorder. Yes. Sige po, muli, dadako po tayo sa 7 minutes cross. Miss Debcon, pasalo ako kapag ako yung nalaglag ulit. Sige po, Bro Brenmar, handa na po kayo tanongin. Bro Wimpy, 7 minutes po na pagtatanong. Bro Wimpy? Bro Wimpy, baka nakamute po kayo. Hindi, wait, buksan ko lang yung camera. Ayan. Okay, na, ready na ba? Sige po, 7 minutes. Okay. Brother Normal, hanggang kailan ka magsisinungaling? Di ba pinakat ko si CCC dati nyo? Ito, CCC nyo, no? CCC nyo yan, ha? Oh. Ito, latest to, updated to, dalawagan niya ko. Babasahin ko sa iyo, ha? Sabi sa page 278, Devotion to the Blessed Mary, 971, itong sabi, all generations will call me blessed. The church devotion to the Blessed Mary is intrinsic to Christian worship. Intrinsic pa ulit-ulit sa debate natin. Nature, inborn, dapat yung sambahin, utos ng Roman Catholic. Bro Wimpy, tanong. Ayun nga, magtatanong ako. Sabi niya, ngayon tanong, dinidinay mo ba to? Itong CCC nyo na sinasabi na Pope nyo o ng Church nyo sasambay si Maria? Yes or no?
Hindi ko tinatakwil yan, tinatanggap ko. Yes, tinatanggap ko. Yes. Bakit? Kasi yung worship na binabanggit yan, it means hyperdulia. That is veneration, not adoration due to God alone. Na nasa sisisi namin yan. No? Iba ang latria sa hyperdulia, no? Next question. Ang worship ba ay hyperdulia? Ano sinasabi mo? Veneration ba ang worship? Yes or no? Yes, it's a kind of worship because when you say worship, no, maraming kinds, no? Latria para sa Diyos, para sa Trinity, no? Yung paggalang, veneration para sa mga santo, dulya, hyperdulia kay Mama Mary, paggalang sa ina ng Diyos, at protodulya, paggalang sa ama ng Panginoong Hesukristo, no? Next question. Inaamin mo, based sa sisi nyo, ang worship ay pagsamba. Yes or no? No, dahil ang worship it means reverence, or it means veneration, and it means adoration. Iba-iba depending on the context. Uulitin ko. Sa Next Tagalog, question. pag sinabi mong sumasamba, ulitin ko sa Tagalog, pag sumasamba ka sa Diyos, latria ba yan? Veneration ba yan? Yes or no? Pag sumasamba ka sa Diyos, yes. Pero paggalang sa mga santo at kay Mama Mary, yan ay tinatawag na dulya at hyperdulia. Next question. Uulitin ko. Sabi sa sisi nyo, Mary is intrinsic to Christian worship. Pagsamba, intrinsic, inborn nyo dapat sambahin. Pagsamba kay Mary yan, yes or no? No, because worship means reverence, means veneration, and adoration. Iba ang veneration. Ang veneration para sa saints, ang adoration para lang sa Diyos. Ito, babasahin ko ha. Queen of the universe, the advocate, the hope, the refuge of sinners, I worship thee, great Queen. I place in thee by all my hopes for salvation, my dear mother. By the love thou bearest the Almighty God, I pray to assist me always until thou shalt make me safe in heaven. Ito yung sinabi ni Pope Benedict 15. Agree ka sa kanya o hindi? Agree ako sa kanya, pero yung sinasabi mong worship, no, iyon ay sa sentido na hyperdulia. Iyon nga ay veneration kay Mama Mary. Yes. Next question. Okay, uulitin ko. Sinabi rito, I worship the great Queen. Ayon kay Pope Benedict 15. Pagsamba to, yes or no? No. Because the word worship, meron siyang definition na reverence, meron siyang definition na veneration, meron siyang definition na adoration, depending on the context. O ito, I place thee all my hopes for salvation. Pag humingi ka ng kaligtasan kay Maria, pagsamba to, yes or no? No. Kaya nga si Mama Mary may part siya sa salvation history ng tao dahil ipinanganak niya ang tagapagligtas. Next question. So, ibig mong sabihin, si Maria kaya magligtas ng kaluluwa. Yes or no? Si Maria, pwede siyang makapagligtas ng Yes. Pwede siyang makapagligtas ng kaluluwa, no? Dahil siya ay nakapagpapalabas ng kaluluwa sa purgatorio sa pamamagitan ng Santo Rosario at sa pakikipaglaban sa ahas na si Satanas. Genesis chapter 3 verse 15. Okay. Si Maria, pag sinabi mong takapagligtas, ang Diyos nagagawa niya takapagligtas, pinantay mo ba si Maria sa Diyos? Yes or no? No. Dahil iba ang context kay Maria. Nakapagliligtas siya sa pamamagitan ng kanyang pagdalangin sa ating mga panalangin. Santiago 5:16, malaki ang magagawa ng panalangin ng matuwid.
Okay, babasahin ko to, no? Sabi ni Pope Benedict 15, sabi niya, Mary, Mary, the one can justly say that with Christ, she herself redeemed mankind. Ano ibig sabihin na she herself redeemed mankind? Ano ibig sabihin yan? Okay. When we say she herself redeemed the mankind, because nilabanan niya nga si Satanas, siya yung tumapak, dumurog sa ulo ni Satanas, Genesis chapter 12, verse 1, at siya yung nakipagtalo doon sa dragon, Revelations chapter 12, verse 1, no? And Genesis chapter 3, verse 15. No? So, Next question. Okay, next question. Sabi rin ni Pope Pius, Pope Pius IX, our salvation is based upon the Holy Virgin. Anong ibig sabihin yan? Okay, thanks. Okay po, natapos po yung ating 7 minutes na pagtatanong at umiinit po yung ating tanungan at sagutan. Nadako po tayo sa presentation ng ating negative. Bro Wimpy, 10 minutes po. Okay, ako Step na mag-present, no? Okay. Okay, presentation. Okay, alam mo, Brother Denmar, alam mo sa puso mo, nagsisinungaling ka eh. Bahala ka na, bahala ng Diyos sa'yo. Alam mo, konsensya mo yan. Alam mo, yung pride mo, papapalit mo sa kaligtasan mo, bahala ka, problema mo yan. Ito naman sabi ko sa'yo. Yung lahat mga sinabi mo, no, lahat kontra sa Biblia. Yung mga sinabi ni Pope Pius 9, tsaka ni Pope Pius 15, alam mo, tinitwist mo eh. Ang lino ang sinabi noon, I worship thee, Queen of Heaven. Sinabi sa CCC, intrinsic to worship, tapos latria, pelia. Tapos sabi mo, may pagsamba na respeto. Ano yun? Sasamba ka ng respeto lang. Hindi papayag ang Diyos noon. Ang pagsamba sa kanya, samba. Magpapakumbaba ka, tatawagin mo ang pangalan niya. Siya lang ang Diyos mo, siya tagapamagitan mo, siya kapatawalan mo, ba't yung ginawa kay Maria yun? O, sabi din sa COVID, si pastor daw pera. Sorry, lahat ba ng pastor ganun? Kayo nga, ang dami niyong pera eh. Sa Ribulto, mga pera, ginagawa niyo, binibenta niyo. Diyos niyo, binibenta niyo. Si Maria, Santo Niño, si St. George, binibenta niyo sa Ribulto. O sino gumagawa ng pera ngayon? Ano ba yan? Alam mo, tayo, wag kayo maghanap kayo katotohanan, hindi yung mag-asar lang kayo, mag-insulto lang kayo. Kasi kaluluhan yan. Malakas ang loob niyo kasi wala pa kayo doon sa taas. Isang araw, pag humarap ka at akala mo ligtas ka at sinabi sa inyo, hindi kita kilala, lagot ka na. Dahil ang kaligtasan sa lupa binibigay. Naku, alam mo, kilala mo si Melvin Bryan na isang atheist? Sinusumpa niya, Diyos, galit na. Wala, there's no God. Namatay siya. Nasa impyerno siya. Alam mo, nung unang salitang lumabas sa bunganga niya, Jesus! Oh no, Jesus, save me! Patay ka na. Buti lang, di pa niya oras. Kung oras mo na, lagot ka na. Alam mo ba, Derman, ititwist mo pa yung Romans 3:23, lahat nagkasala. Siyempre, exception, si Jesus Christ. Ang context yun, makasalanan eh. Makasalanan ba si Jesus Christ? Twisted truth. Ano ka ba, Brother Denmal? Pagsisinungaling. Lahat ay nagkasala. Ang context sa mga makasalanan. Si Jesus makasalanan ba? Naku po, Brother Denmal. Ang laki yung pagsisinungaling mo, Brother Denmal. Sabi mo, si Job, si Noah, si Joseph, anong hindi nagkasala? Si Job, 34 verse 31, kinonfess siya, makasalanan siya. Si Noah, nagkasala, humutubad, nagkasala pati yung mga anak niya. Si Joseph, pati hindi binanggit na walang kasalanan sa Biblia. Sa future, di pa siya nagkakasala. All have sinned. Lahat ay nagkasala. Nahulog sa kaluwalhatian. Ano yung kaluwalhatian? Yung perfection ng Diyos. Dahil nung unang panahon, nilikha ng Diyos, walang bahid na kasalanan, perfect. Yun ang ibabalik ng Diyos. Kung sino maniwala sa Kanya, kay Jesus, ibabalik ulit ng Diyos yun para makasama mo ng Diyos. Ibig sabihin, wala ka ng bahid na kasalanan kasi perfect ka dahil kay Jesus. Naku po, Brother Denmar. Matakot ka, Brother Denmar. Hindi ka pa nadadala. Alam mo, Brother Denmar, pakwentuhan kita. May kapitbahay kami, no? Nakiinuman sila, masayang-masaya sila, December. Kinabukasan, nilagising. Paano mangyari sa iyo, Brother Denmar? Sure mo, tatanggapin ka sa langit? Naku ka, Brother Denmar, sinasabi ko sa iyo. Malakas ang loob mo dahil dito ka. Pagpunta mo roon, sinasabi ko, kahit anong hulukok mo, gumulong-gulong ka. Anong sabi sa Bible? Gnashing of teeth. Patawad! Wala na ba na Denmark? Tapos sasabihin mo, ginamit ng Diyos si Maria para maging flow ng grace. CCC nyo nagsasabi, hindi Bible.
Ginamit ng Diyos si Maria dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil si Maria ay walang biyaya. Bakit? Kung gusto yun ng Diyos na hindi gamitin si Maria, pwede bang gamitin ni Maria na, oy, ako na lang gamitin mo Diyos, ako na lang hindi. Ang Diyos nagbibigay sa kanyang ayon sa kabutihan, sa kanyang plano. Kita mo, tinwist yung scripture. Alam mo, bagsak lahat ng argumento mo, Brother Delmar, yung sisi, hindi ko tinatanggap, hindi inspired yan. Tapos sabi mo, si Pedro, obispo, pope, nung parang, nakakatawa ka, ano ka? Kung si Pedro ay pope, dapat may authority sa mga sa mga apostles, siya lang pinakamataas. Ba't kinalaban siya ni Pablo? Kung talaga si Pablo ay pope sa panahon niyan, si Peter, ba't di siya nakaupo sa loob ng Roman Empire? Wala, nasa labas. Ang daming pagsisulli, Brother Denmar. Ephesians chapter 1, verse 45, ano sinasabi pinili yung mga tao? Ang mga pinili dito, yung mga naniniwala. Mga obispo, naniniwala ba si Jesus at ang tunay na kaligtasan lang? Ba't sinaman si Maria? Ang sinasabi ng talatang Ephesians 1:4-5, lahat lang naniniwala kay Jesus, hindi isasama si Maria at mga santo. Tapos sabi mo, ay gagawa ng kapangyarihan dahil nananalangin kay Maria. Deception, Brother Denmar. Kaya nga nananalangin yung mga santo, direct kay Maria, sasabihin sa Diyos. Tapos yung Diyos, hindi pwede dumaan direkta sa santo dahil dadaan mo kay Maria. Dahil si Maria ay inaraw. Ano yun? Paano naging authority si Maria, Queen of Heaven? Anong ginawa niya? Ginawa niya Diyos sa Maria. Dadala lang kay Maria. Marinig ba ni Maria lahat ng prayers mo? Brother Denmar, matakot ka sa ginagawa mo. Ikaw nga, Brother Denmar, manalangin ako sa'yo. Lahat ba ng tao na panalangin sa mundo, maririnig mo ba? Hinahamon kita. Maririnig mo ba? Buhay ka? Ano na? Maria, patay na. Sa langit, paano maririnig? Naku, Brother Denmar. Matakot ka. Alam mo, Denmar, seryoso ako. Takot ka. Yung ginagawa mo yan, pag wasak salita ng Diyos, pananagutan mo yan. Pangalawa, lahat ng tao na naninlang mo, nasama mo sa impyerno, ituturo ko habang buhay. Bubugbugin ka sa impyerno. Pangatlo, sa impyerno, hindi ka na makalabas. Nasa Book of Job, lalagyan ka ng pangalan dito. Kung ano yung makasalanan mo, itasapin sa leeg mo. Malababasa ng mga tao sa impyerno. Pang-apat, sa impyerno, may stages of torture. Doon, mga demon, torturing ka base sa kasalanan mo. Matakot ka ba, Denmar? Pati mga kaluluwa isasama mo sa impyerno na sumasamba sa rebulto kay Maria. Ay, nako, ano mo, Brother Denmar? Hindi ko na kailangan pa to, dire-diretso yun pa 1 Timothy 2:5, there is one mediator. Isa lang ang mediator. Walang babaeng mediatrix, lalaki lang, si Jesus Christ. Siya lang pwede mamagitan sa Diyos. 1 Timothy 2:5, John 14:6, sabi ni Jesus Christ, I am the way to her. I am the only way. Walang other way. Paano maging way si Maria? Hindi nga niya marinig yung prayer ng mga tao. Ikaw, naririnig mo prayer ng mga tao sa mundo, Brother Denmar? Alam mo, matakot ka, Brother Denmar. Ang dami nakikinig, Pati mga kasama Katoliko. Aalis yan. Pag nagsisinungaling ka, huling-huli ka na Matakot ka. Ang CCC hindi inspired. Ang Bible inspired. Walang po sa panahon ng mga apostles na sinasabi magisterium. Walang sinabi sa Bible, ang mga pastor o mga magisterium lang ang pwede mag-interpret. Sa Acts 17:11, sabi ni Paul sa mga Berean, interpret yung Bible, patunayan niya na false prophet ako. Paano yan? Noong unang panahon, pwede ang mga apostles. Pero sabi ng apostles, mag-aral din kayo, patunayan niyo na mali o tama ko. Mali o tama ang turo ko. Kaso hindi inspired sila sa panahon natin ngayon, hindi ako binigyan ng Diyos ng authority. Hindi lang ako. Lahat ang naniniwala. Mark 16:15, preach the gospel in all nations. Brother Denmar, sino ka para magsabi na hindi ka ako authorities? Pangalawa, Brother Denmar, sorry, Brother Denmar. Hindi talaga magpapastor, tinawag ako. Dalawang scripture ang binigay sa akin, kumausap sa akin ng Diyos, dalawang scripture, tinawag sa ministry, pinalo ko. Tumakas ako parang si Jonah, pinalo ko, binalik ako. Mahiya ka, Brother Denmar. Diyos mismo tumawag sa akin, pinagmamalaki kayo dahil salamat sa Diyos. Hindi dahil magaling ako, matalino ako, magaling ako, something. Because out of His grace. Dahil sa kabutihan niya. Kaya niya ako tinawag, hindi dahil sa kabutihan ko, dahil magaling ako. Lahat ng tao binigyan ng biyaya, hindi dahil sa magaling sila, matalino, hindi. Out of God grace, out of God's goodness. Si Job, pinayaman. Maganda anak niya, maganda asawa niya. Hindi dahil si Job, walang kasalanan. Hindi dahil si Job mabait. Hindi dahil si Job matalino. Hindi. Out of God, goodness, sinabi ni Job yan. Alam mo, Denmar, dito pa lang, kung baga sa puno, putol-putol ka na.
Kumbaga sa yung alam mo yung beef na nirorolyo, wasak-wasak ka na eh. Pira-piraso ka na. Wala ka magdidepensa rito. Alam mo, ang daming nanonood na kasamang Katoliko, aalis yan. Maniwala ka sa akin. Yung mga nakikinig ngayon na Katoliko na debate, aalis ka, sigurado ako sa'yo. Kasi dati nag-debate kami, alam mo kita bundok, di ba? May umalis eh. Oh. Paano nagkaroon ang katawan ni Jesus literal sa mesa, doon sa may mass? Sabi ni Alvin kita bundok, literal. Sabi ko, sige, nasaan yung katawan? Basta nandun. Nasaan ka katawan? Nasaan yung kamay? Basta nandun. Oh, yun. Alam mo, Brother Mar, matakot ka. When you die, right now, fear God because you have rejected Jesus Christ. Yun lang. Yes, winiwin ko na. Amen. Sige po, tatapos po tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Bro Denmar, nakahanda na po kayo? Okay, nakahanda na ako. Bro MP, 7 minutes po, Bro Denmar. Okay. Pastor Wimpy, ang una ko pong tanong, saang diksyonaryo nyo nabasa na kapag ka ang salitang worship ay adoration lamang ang definition nito? Lahat ng dictionary, pag sinabing worship, may makasama siyang pwedeng veneration, pwedeng respect. Pero sa konteksto ng CCC, utos, di ba tapos, objection, moderator? Okay. Sa CCC, objection daw po, Bro MP. Ano po objection? Di pa kasi tapos eh. Nagbabatin eh. Di pa tapos magtanong mo ano. Miss Debcon, pa-adjust na lang po ng konti yung time natin. Miss Debcon. Sige po, tuloy po. Sige po. Okay. Brother Denmar, deny ka ng deny. Ang lidaw dito. Updated to, dalawang kopya ko ito, CCC nyo to, katekisisin nyo to, na sinasabi na si Maria ay dapat yung sambahin. At sa Vatican II, sinabi, si Maria ay dapat yung sambahin. I-deny mo ba yan? Ano yan, Brother Denmar? Diba? Kaya yung sabi ko nga sa iyo maging makatotohanan ka, Denmar. Dahil kung hindi ka nagsasabi ng totoo, wala rin. Wala mangyayari. Next question po. Okay, next question. Ang sabi mo, Pastor, yung mga panalangin namin kay Maria ay hindi naririnig ni Santa Maria. Bakit po sa Apokalipsis 5, Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 9, may binabanggit dyan na mga nasa langit na panalangin ng mga banal, sila ho ay nananalangin. Bakit po? Unang-una, pinutol niyo yung talata. Ang konteksto niyan, yung panalangin, nakuha ng anghel, binigay sa Diyos, at binigay sa mga martir sa altar. Kaya hindi narinig ng mga santo. Walang santong nakakarinig. Wala. Mismo ang anghel ang kumuha ng panalangin na yun. Hindi dumaan sa santo. Now, sasabihin mo, bakit pwede pa nagpanalangin sa anghel? Hindi nanalangin sa anghel. Kumbaga, ibig lang sabihin nun, habang nanalangin yung mga tao, hindi literal kinuha ang anghel yung panalangin. Kumbaga, narinig ng Diyos, ibinigay sa anghel, tapos binigay sa mga tao sa under the altar. Kaya, walang anghel o santo na makakarinig ng panalangin ayon sa Revelation. Okay. Pagka sinabi nating prayers of the saint, kanino yung prayer? Sa saint ba? Yes or no? Yes, prayer of the saint. Pero direct to God. Hindi prayer direkta sa mga saints. Sinabi ng prayer of the saints, hindi prayer for the saint. Prayer of the saints, praying directly to God, not to Mary, not to angels. Mali ang interpretation ng Roman Catholic Church. Okay, next question. Pastor Wimpy, ikaw ba ay nag-accept ng prayer request mula sa mga miyembro mo? Yes or no?
Yes. Pero ang prayer ko hindi sa santo. Direct kay God. Hindi direct kay Mary o sa santo. Direct kay God at si God ang bibigay ng sagot doon sa pinagpipray ko. Hindi dadaan sa akin si God. Kaya iyan ang mali na katuruan ng RCC. Ginawa niyong Diyos sa Next mga santo question pati po. si Maria. Okay. Sa pamamagitan mo po, Pastor Wimpy, yung panalangin ng iyong mga membro, dumadating doon sa Diyos? Yes or no? Hindi sa pamamagitan ko. Direkta sa Diyos. Hindi ako mediator. Ang mediator ko, Diyos. Huwag mo akong nilangin, Brother Delmar. Deception yan. Nagpe-pray sila pero hindi ako mediator. Kung ako mediator, dadaan sila sa sige na, kunin yung sagot ko. Kukunin yung sagot sa akin. Hindi eh. Ang sagot ng Diyos, direkta Next sa kanila, hindi question. dadaan sa akin. Okay, Next question. Next question. Bakit pa sila nagpe-prayer request sa iyo, Pastor? Kung pwede naman palang i-direct to God. Dahil sabi sa Bible, pray for one another, hindi sa mga santo ha. Direct kay God. Kahit hindi sila magpa-prayer request sa akin, pwede. Sa inyong Catholic, hindi pwede. Kaya nga meron kayo ribulto. Oh, Kaya nga si Mary, mediatrix suit, tagapamanggitan niyo pati mga santo. Baling katuruan, the Bible reject. okay, next question. Yung sinabi niyo pong talata na nasa 1 Thessalonians, yung sabi niyo, pray for one another. Yan po ay para sa mga Kristiyano, yes or no? Siyempre, mga Kristiyano. Pero mga Kristiyano, nagpe-pray direct to God, hindi kila Maria. Wala sa Biblia ni isang beses lumuhod ang mga apostles, mga believers, maghingi ng petisyon kay Maria, nung buhay pa si Maria, wala. Kaya unbiblical yan. Okay, next question. Si Maria ba ay Kristiyano, yes or no? Siyempre naman, si Maria ay believer of Jesus Christ. Kaya nga nagpaligtas eh. Savior na si Jesus Christ eh. Pero walang humarap sa kanya nagpakuha ng Mary, sabi mo kay Jesus, patawarin yung kasalanan ko. Mary, pwede pag-pray mo kay Jesus Christ para i-receive niyo yung prayer ko. Wala! Sa Biblia, kahit isang beses, wala. Next question. Okay, next question. Okay, next question ko, Pastor. Ikaw ba yung nagtatag? No, ikaw yung founder ng Yeshua Amazing Grace Church, yes or no? Yes, bilang tao. Kaya, normal yan eh. Ano ba? Kaya, normal thinking na kung sinong founder. Pero tanong, kung sinabi ko akong founder, hindi ibig sabihin, ako may hawak ng gospel. Sariling gospel ko. Kasi sa panahon natin, common sense. Sino ba? Si Jose Rizal, ano ba finound niya? Nag-found siya, di ba? Pero ako naman, finound ko yung Next question. Pero hindi sa pangalan ko. Sa pangalan Okay. ko. Next question. Okay, next question. Sino ba ang founder ng church sa Bible? Si Jesus o ikaw? Siyempre si Jesus. Kaya ulitin ko sa iyo, kahit sinabi kong ako founder ng Yeshua, hindi talaga ako pinaka-main founder. Ang pinaka-main founder ko si Jesus Christ dahil ang gospel niya ang tinuturo ko. Okay? Ang gospel niya, hindi gospel ko. Kaya wag mong nilangin ng mga tao na sasabihin mo sa kanila, ako founder ng church. Kaya ang founder ko, ako nagpatayo ng born again. Naku po, deception. Okay, next question, Pastor. Next question. Ay, Okay. Opo, nalalaglag po ako. Talo na si Denmark. Sige po, tuloy po. Miss Debcon, ano muna objection? Paki-mute ho yung hindi kasali sa debate. Mamaya na ho yung komento. Maraming salamat. Kung gusto niyo pong mag-comment, punta po kayo sa comment section po. Oo, pero paki-mute yung mic nung yung umi-entra, no? Thank you. Yes po, yes po. Malapit na rin naman tayong matapos ang ating debate. So, chillax lang po tayong lahat. Ayan. Ayan, nasa na tayo? Nasa conclusion na po tayo.
Nalaglag ba yata si Brother Cyrus? Brother Cyrus? So, ayun, nalaglag po nga po yata si Brother Cyrus. So, ako na po muna ang magmo-moderate sa inyo para sa conclusion. Uunahan po ni Brother Wimpy po sa ating conclusion. 5 minutes po. Brother Wimpy? Okay, conclusion, no? Yes po. Alam mo, wala na patunayan si Brother Dermar kahit isang beses na si Maria ay mediatrix. Dahil ang biyaya ng Diyos ay galing na sa Diyos. Lahat tayo tumanggap ng biyaya. Ang grace sa Diyos, galing sa Diyos. Ibig sabihin ng grace sa Diyos, wala kang bahid na kasalanan, perfect ka. Kumbaga, ikaw lahat may-ari, si Maria, ano pa pag-aari niya? Wala, ibinigay lang sa kanya. Tapos sasabihin niya, si Maria, instrumento ay grace ng Diyos. Ano ba yan? Anong grace ng Diyos? Yung biyaya, ibinigay sa kanya. Pero si Maria ay hindi pwede maging grace. Kung si Maria ay pwede maging grace ng Diyos, dapat pwede siya magpatawad ng kasalanan, magbuhay ng mga patay. Dapat alam niya ang future. Narinig niya pala ng mga tao. Ang ginawa ng mga Katoliko, pinantayin niya si Maria sa Diyos. Nakupulas ko, blasphemy. Mark chapter 2 verse 7, no one can forgive sin except God alone. Ba't yung ginagawa? Kapatawaran si Maria. Nagbanggit ako si Pope 15 tsaka si Pope 9. Ang linaw sinabi, si Maria ay kaligtasan na sanlibutan ay dapat sambahin dahil siya ay Queen of Heaven. Sa Revelation ang sabi, si Maria, hindi si Maria yun. Propesya na nangyari, na ginawa nila si Maria Queen of Heaven. Ibig sabihin yung sa Revelation, yung Babylon. Mary, Queen of Harlots. Hindi naman harlot si Maria. Ginawa niyong Queen of Harlots. Sabi ni God doon sa babaeng harlot, I will destroy her. I will let his own people eat her flesh, and he shall be a judgment. I shall punish her for her deadly sins. Di ba sabi sa Revelation, come out of her, my people. Ano yun? Lumabas kayo sa Roman Catholic Church. Dahil yan ay part ng Babylon. Pag-anong paniniwala? Sa panahon pa ni Nimrod. Sasabihin niya si Maria, Immaculate Conception. Ano yun? Sinabi sa Bible, si Jesus Christ ang unang glorified body. Na namatay na buhay muli. Tapos si Maria namatay na buhay muli. Lupit naman. Glorified body. Naku po, Denmar, matakot ka sa Diyos. Alam mo ba, Denmar, ito naman sabi ko sa'yo, no? Paulit-ulit lang tayo. Wala ako nakitang bago sa'yo, no? Dahil alam mo bakit? Ang Biblia, hindi mo matitidag yan. Ang Biblia ay inspired yan. Ang Biblia, maraming witnesses yan. Ang Biblia, sa puso, isipan, kamay ng Diyos yan. Wala mahatibag yan. Ang sisisi nyo, itapon mo na. Dahil ang sisisi nyo ay hindi yan katuruan ng Diyos. At malabi ka malilina, madadala sa impyerno. Matakot ka, Brother Denmar. Hindi mo ba naiisip yung mga tao maakay mo sa impyerno? Alam ko pa, Brother Denmar. Malakas mo talaga loob mo, mag-akay ng tao sa impyerno. Matakot ka. Kung alam ba, mamayang gabi, mamatay ka. Isa sa mga miyembro mo rito, mamatay. Masisiguro mo ba sila makakapasa sa langit sa pangalan mo? Mag-intervene si Maria. Naku po, John 14:6, Jesus said, I am the only way to the Father. No one come to the Father except through me. Not through Mary, not through Wimpy, not through Denmar, not through Pastor, not through anybody. Only through Christ, because Christ alone saves. Gagawin yung relihiyon si Jesus? Wala bang relihiyon naman tayo sa krus sa Kalbaryo? Si Jesus naman sa krus sa Kalbaryo. Ba't ka maniniwala sa relihiyon mo? Relihiyon mo, di ka kaya ligtas. Si Jesus sabi niya, kaya ligtas ka. Ba't ayaw mo doon? Problema mo yan. Alam mo, magmatamis ka. Itaasan mo pa yung pride mo, no? Bahala ka isang araw, pag namatay ka, sinasabi ko sa'yo, makikita tayo doon eh. Alam mo ba? Pag nakita tayo doon, sabi, Pastor, nandito ka pala. Nandito ako. Anong ginagawa mo? Naglilista ako na maligtas, saka hindi. Pati kang bata ko, Denmar. Tapos sabi ng isang Kristo, Denmar, doon ka sa tabi. Sa kaliwa, patay ka na! Lagot ka na. Ang kaliwa, hindi ligtas. Ang kanan ay ligtas. Matthew chapter 25. Alam mo, patakot ka. Alam mo ba, gagawin mo intervention, yung mga tao, mga santo, ang Diyos, sinabi na nga niya, hindi na kailangan ng tulong. Ba't ginawa ng Diyos yun? Kasi nga, out of His grace. Gusto ipakita ng Diyos sa tao at makilala ng tao ang Diyos.
At gusto na madama ng Diyos ang joy ng Diyos sa puso niya paano siya kumikilos, mga power niya. Kaya ipinakilala, binaba niya si Jesus para makilala ng mga tao. Para pag nakilala ng mga tao, naka-level lang tao, makikilala niya ang Diyos. Ako po, brother, no? Kailan ba Jesus kay Maria? Sige nga, sabi sa brother, kailan nagpatulong si Jesus kay Maria? Kailan? Nagpatulong saan? Sa kaligtasan, sa kapatulan. Kailan? Wala! Ni isang apostol. Wait, Ayan, okay na? Wait, ito okay na. Ayan, okay na. Okay na ito, okay na ito. Sige, okay na, sige, okay na. Okay na ito. Puputol eh. May nag-mute sa akin. Sige, okay na ito, okay na. Naka-live po tayo ha. Wait na, Huwag wait ko na. Nang nagsasalita po, naka-live po tayo. Okay po, i-wait po ni Brother Wimpy ang kanyang 11 seconds. So, ayan po, diyan po ang nagtatapos ang conclusion ng ating negative side. So, ang susunod naman po ay ang ating affirmative na si Brother Denmar Santiago. Brother Denmar, ready ka na po ba para sa iyong conclusion? Yes, ready na po. Miss Step up. Okay po, your time start now. Okay, maliwanag po ngayong gabing ito na wala pong natutulan ang ating kaibigang pastor na si Pastor Wimpy. Sapagkat hindi niya po natutulan ang definisyon ng mediatrix of all grace. Na ang ibig sabihin ay tagapamagitan ng lahat ng mga biyaya na siya ang naging kasangkapan ni Kristo na siyang pinagmulan ng lahat ng biyaya bilang isang tunay na Diyos. Ito po ay may kaugnayan sa pagiging Mother of God ng ating mahal na Inang Maria. No? At si Maria ho, ayon ho sa simbahan, no, ay hindi sinasamba. CCC 2132, no, ang sabi diyan, no, pag sinabing veneration, mga kapatid, no, sabi diyan, basahin natin, the honor paid to the sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Ano ho ang patunay natin na yan ay veneration, yung sinasabi ng ating dalawang Santo Papa, at hindi worship na latria o adoration. Ang sabi sa Katekismo, Catechism of Christian Doctrine number 3, page 95, na inilathala sa DLSU or De La Salle University, Lasallian Pastoral Office. Ang sabi diyan, but we know that worship will mean latria, dulia, and hyperdulia in reference to the object. Since we are talking about saints, it means dulia. No? Pagka sinabi nating dulia, yun po ay respectful veneration. CCC 2132. Nakakalungkot, mga kapatid. Ang sabi ng ating pastor na si Wimpy, no, ang ating mahal na Inang Maria ay kasama sa nagkasala sa Romans chapter 3 verse 23. So balit ma-exemption naman pala si Kristo. So ang tunay na mananampalataya kay Kristo, mga kapatid, no, ay hindi na ho nagkakasala. No, John chapter 5 verse 18, hindi na ho nagkakasala. Ang tunay na Kristiyano at nakaabot dun sa Christian maturity ay hindi na nagkakasala. Christian maturity na nga ho eh. Hindi na nagpapatuloy. Si Santa Maria ay tinatawag nating niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng redemptive salvation. No, iniligtas na siya bago pa ipanganak niya si Jesus. No? Kaya nga sa Hope 14:4, ano sabi ho doon? May
lalabas bang bagay na marumi sa bagay na malinis? Wala. Kaya si Maria, bilang siya ay lalabasan ng anak na Diyos, no? Diyos anak, no? Iluluwal niya, kailangan siya ay malinis. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, Matthew chapter 7, verse 18 to 19, ano ang sabi? Ang mabuting puno mamumunga ng mabuting bungang kahoy. No, gayon din ang masama, no? Ang masama ay magbubunga din ng masamang bungang kahoy. No? So gayon din ang ating mahal na ina, no? Siya ay malinis, siya ay mabuti, kaya siya ay karapat-dapat na piliin ng Diyos upang ipanganak ang anak ng Diyos o Diyos anak na ating Panginoong Hesukristo. So ang ating mahal na ina ay hindi siya ina ng Babylonia o ina man ng mga patutot, siya ay ina ng langit. No? Sa personifikasyon ni Bathsheba, dahil ito ho ay tinatawag nating mirror. No? Ito ho yung meron tayong kinatutuparan mula sa Old Testament. Si Bathsheba ang reyna ni David. Si Kristo, tagapagmana ni David, ang kanyang reyna ay ang kanyang nanay. Maliwanag ho yan sa Biblia. No? Na si Maria ay siya ang reyna ng langit, kung saan ito ay ipinamana sa ating Panginoon Kristo. Ang ating mahal na ina din ay nagliligtas. No, sa pamamagitan po ng pagdadala niya sa tagapagligtas, una. Number 2, sa pamamagitan ng Santo Rosario, sa paglaban niya sa kay Satanas, no? Ikatlo, sa pamamagitan ng paglapit niya, no, sa ating Panginoon Kristo, yung panalangin niya, panalangin ng mga banal, Revelations chapter 5, verse 8 to 9, and then yung Santiago 5:16, no, malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid, si Mama Mary ay matuwid. No, si Pastor, kahit humingi ng prayer request sa kanya yung kanyang mga miyembro, hindi siya matuwid. Sabi niya, siya ay makasalanan. So, huwag kang humarap sa Diyos. Ay, thank you. So, ayun po, doon po nagtatapos ang conclusion ng ating negative side. Si Brother Denmar. Susunod naman po, pagpapasalamat po ng ating affirmative at negative. So, mauna po si Brother Wimpy na lang po muna ang mauna. Baka po may gusto po kayong i-promote or pasalamatan. Ito na po yung pagkakataon niyo, Brother Wimpy. Okay, thank you sa aking debate, no? So, naramdaman ko, huli-huli, umaamin na siya. Salamat. At salamat sa mga tao na nagpuyat. Salamat sa DevCon. At ina-advertise ko yung sa channel ko sa YouTube, Facebook. Sa future, mapupunta sa mga Twitter, LinkedIn, na Mr. Youth Pastor, no? Ito ay para sa lahat ng religion na dito tatalakayin natin yung mga problema ng kabataan, no? So, sa future, try ko mag-invite din ng artista. Pangalawa, every Sunday, from 9 a.m. to 10 a.m., napipits ako, no? Bali, palang Sunday worship to. So, hindi pa siya ganong consistent kasi medyo busy ako, pero pinapost ko siya. So, sana support and subscribe, no? Kasi maganda rin dito, at least ma-share ko yung Gilian Gospel, kumbaga, malaman yung kalooban ng Diyos. So, thank you sa lahat, no? God bless, and good night sa lahat. So, ayan po. Dadako naman po tayo kay Brother Denmar Santiago po. Brother, baka po may gusto kayong i-promote at pasalamatan po. Okay, unang-una sa lahat, no, ay pinasasalamatan natin at ibinabalik natin ang lahat ng papuri sa ating Panginoong Diyos. At pinasasalamatan natin ang buong kawani at lahat ng opisyales ng DevCon, no, sa pamuna ng kanilang recorder, si Miss Marilyn, si Brother Nash, si Brother Sispo, si Brother Rasya, lahat ng admins, Yan. So, maraming salamat din sa lahat na nakasama natin dito sa room. Hindi ko na isa-isahin. And maraming salamat din sa lahat ng mga nanonood at manonood pa ng debate ito. At sa lahat ng naniniwala at tumututok sa akin at sumusuporta, no? Gusto ko pong pasalamatan espesyal
ang mga taong sumusunod, ano? Si Brother Cal, no, ng Rangers of God. Maraming salamat din kay Pastor Dindo ng Born Again. Maraming salamat din kay Kuya Noel ng RCC, no? Kuya Noel Perfecto. Maraming salamat din kay Brother Roel, no? Ayan. So maraming salamat po sa inyo at ipinopromote po natin yung ating program dito sa Catholic Faith Defense Philippines. Ayan. Tuwing 9:30 po tuwing linggo ay mapapanood ho ang Apollo session or apologetic sessions kasama si Brother Jess at si Brother Hamsky. And alternate naman Sunday din 9:30 ay ang Faith and Spirituality which is our charismatic program. And this Sunday, no, i-feature natin yung conversion story ni Brother Alfred Vargas na isang dating transgender na ngayon ay balik lalaki na, no? Dahil sa tulong ng ating Panginoon, no? So praise the Lord, okay? So God bless you all mga kapatid at maraming salamat muli sa DevCon. Kapayapaan ang sumainyo. Okay po, maraming salamat po Brother Denmar. Ayan po, dyan po nagtatapos ang pasasalamat ng ating affirmative side. So ako naman po, magpapasalamat po ako sa Debaters Convention sa pagkakataong ito. Sa lahat po ng mga admins. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Tapos po nasa loob ng room na ito na si Brother Alfred Danding, si Enda Kailariosa, si Brother Eskinol, si Brother Ruel, yan ang ating debaters na si Brother Denmar at si Brother Pimpy, si Calimera, si Brother Reuels, Camino. Minsan kasi hindi ko alam kung babae o lalaki to so hindi ko po lalagyan ng kung yung mga si Brother August, si Brother Edgar, at yan po si Brother Noel Perfecto po. So, maraming salamat po. Pati po, yung mga nanonood po natin sa ating live, sa ating Debaters Convention po, naka-live tayo ngayon. At syempre po, si Brother Cyrus po na ating moderator ngayong gabi. So, maraming salamat po. Wag po natin kakalimutang isubscribe ang ating FB page, YouTube channel, IG account, at syempre po ang ating pong podcast po. Yun lamang po at magandang gabi. Sana. Ito po ang inyong DevCon recorder signing out. Ang galing ni Denmark. Sigurado ka ba sa iyong hindi? Likas ka nga ba sa iyong tingin? Basta patunayan mo ang iyong hindi at ikaw ang tunay na magyayami. Manalisig ka na lang ba sa katotohanan? Manatili ka na lang ba may piling sa mata?